Ito ay ang Apple iPhone 15 Pro. Tara, unbox natin to. So since nag-start ako ng YouTube, sobrang tagal ko ng dream yung makapunta sa ibang bansa tapos masabayan yung launch ng Apple iPhone. At nandito nga ako sa Hong Kong para i-unbox ang Apple iPhone 15 Pro. So today, nakuha ko yung Apple iPhone 15 Pro. Pumunta ako sa isang Apple Store dito sa Hong Kong para kunin ito. At ayun, nakabalik na ako sa hotel para i-unbox to. Siyempre, titingnan natin kung ano yung mga contents ng box ng Apple iPhone 15 Pro. Tapos, para sa mga interesado dyan, bibigyan ko na rin kayo ng konting idea kung ano ba ang ma-offer nito at kamusta nga ba ang mga panibagong Apple iPhone. For now, syempre sana mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below, i-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod ko na videos. And also, kung sakali magustuhan nyo ang video na to, sana mag-like at mag-share na rin kayo. Anyway, simulan na natin ang unboxing ng Apple iPhone 15 Pro. So, una dito muna tayo sa box ng Apple iPhone 15 Pro. Makita na, ayun nga, same pa rin naman siya doon sa box niya before. Talagang manipis pa rin yung box nila kasi kung ano-anong accessories yung tinanggal ng Apple. At ayun, malaman natin ngayon kung meron pa silang ibang tinanggal dito sa box na to. So again, with the Apple iPhone 15 Pro, may kita nyo yung parang tab dito sa likuran ng box mo. And syempre, dito sa arrow, yun yung hihilain mo para mabuksan yung iyong box. So simulan na natin. Tapos meron pa siyang tab dito sa baba. Same din dun sa nasa taas na part. Hilahin mo din yan. Tapos, pwede mo na ngayon matanggal yung cover ng iPhone mo. So, ito na ngayon yung iPhone 15 Pro model na meron tayo. So, actually, yung kinuha ko na color is yung Natural Titanium. Merong 4 na available colors ng iPhone 15 Pro at saka Pro Max. Yung White Titanium, Black Titanium, Blue Titanium, and then ito lastly, yung Natural Titanium. If papansin niyo yung mga render sa website, mukha talagang taupe yung color ng Natural Titanium. However, in person, para sa akin, para siyang very light gray na may onting warm na tint. Para siyang light warm gray. Kung maghanap kayo ng ganong color sa Google, for sure yun yung lalabas. And in person, halos ganun talaga yung itsura ng Natural Titanium. Which is also probably why pagdating sa mga leaks, akala ng mga tao, gray yung lalabas na color ng iPhone Pro models kasi nga na-mislead sila dito sa Natural Titanium. So, tanggalin na muna natin tong unit tapos tingnan pa natin yung ibang contents ng box. Yung other contents pa ng box, kapag tinanggal mo na yung iPhone 15 Pro, nandito yung kanyang parang maliit na compartment kung saan ang contents niya meron tayong, again, yung napaka-iconic na Apple sticker para, ayun, ma-share mo sa lahat ng tao na gumagamit ka ng isang Apple product. Tapos, yung mga documents mo. And then, yung kanyang SIM ejector tool. Ngayon, yung isa sa mga exciting na bagay about the Apple iPhone 15 models, gumagamit sila ng USB Type-C. So for the Apple iPhone 15 Pro, yung kanyang USB Type-C braided pa. So nakakatawa lang siya kasi parang ngayon lang naka-encounter ng braided na cable na included sa device. So may additional lang talaga na pagka-novelty ng mga Apple cables this year. Natuwa naman ako sa touch na to, pero syempre doon tayo mag-focus sa device. Dahil pagdating sa contents ng yung box, wala na talagang laman ang Apple iPhone 15 Pro. So same as before, konti lang talaga yung mga contents at accessories na nakuha mo out of an Apple iPhone box. At yun nga, isa sa mga pinakamalaking compromise mo, mahal na nga yung phone, tapos kailangan pang bumili ng mga additional na mahal na accessories mula sa Apple. Anyway, dito na tayo sa Apple iPhone 15 Pro. Tanggalin muna natin tong cover niya para fully na natin ma-appreciate ang phone na to. Ayun, bigyan nyo lang ako saglit para i-set up yung Apple iPhone 15 Pro. Tapos, babalikan ko kayo kung ano ba yung mga comments ko about this phone. So ito na, na-set up ko na yung Apple iPhone 15 Pro at ito yung itsura niya. So actually yung iOS 17 halos similar lang naman sa iOS 16. So hindi nyo naman mararamdaman masyado yung difference, especially kung Apple user na talaga kayo. Pero syempre, dun muna tayo sa design ng Apple iPhone 15 Pro at masabi ko lang merong mga very slight changes para masabi mo na bago yung design ng Apple iPhone 15 pero hindi ganun kalayo sa Apple iPhone 14. Yung mga notable changes niya, ito talagang edges ng phone. Instead dun sa mga flat
at saka mga ridgy na edges ng Apple iPhone 14, ngayon talagang curve na lang yung dito sa mga edge niya. So, halos parang smoothly nagta-transition yung sides ng phone doon sa likod, dito sa gilid hanggang dito sa harap niya. Di siya talaga totally curvy, so medyo weird siya kasi ngayon lang talaga ako nang-encounter ng phone na ganito. And of course, yung color na, ayun nga, yung natural titanium, if plano nyong kunin tong color na to, masabi ko lang, mukha siyang gray in some angles na kapag hindi siya tinatamaan or nasa shade siya, halos gray talaga itsura niya. Pag tinamaan naman siya ng light, especially yung mga natural light talaga, magmumukha siyang taupe o kaya parang warm gray dito sa angle na to. So, ayun, gusto ko tong color na to, to be honest with you guys. Nakita ko yung ibang mga colors, and for me, parang medyo typical na yung ganong colors for iPhone, pero yung eye-catching talaga this year para sa akin, itong natural titanium. So, yung other changes pa with the Apple iPhone 15 Pro na agad nyo makikita, of course, itong action button. Si action button before na talagang parang mute button lang siya on an iPhone, ngayon, customizable na siya, and while setting up, yun yung isa sa mga pinakaunang ipapagawa sa inyo ng Apple. Nagustuhan ko yung change na to kasi at least mapipili mo na talaga kung ano yung function na yun, and hopefully mas dumami pa yung mga available na actions na pwede mong gawin. And finally, yung pinaka-important sa lahat ng Apple users, naka-USB Type-C na ang Apple iPhone 15 at saka 15 Pro or lahat ng Apple iPhone 15 series phones ngayon 2023. Obviously, dahil to sa napilitan sila, dahil may Europe ata, yung nag-require na dapat mag-USB Type-C na sila. Pero para sa akin, good deal pa rin to. Kasi ayun nga, considering na sila lang talaga yung device na gumagamit ng lightning cable at ang hirap mag-adjust lagi, especially kapag Apple user ka, for sure random mo tong adjustment na to. At least ngayon, kaya mo na mag-charge using a USB Type-C cable. Tinry ko mag-charge using a non-native cable at saka charger. At ayun, okay lang naman. Hindi naman nag-iinarte yung Apple na kailangan Apple lang yung cable na gagamitin mo. So that's nice news para sa akin kasi may mga leaks na sinasabi dapat Apple lang yung cable na gagamitin mo. And then nga, pagdating sa screen ng phone na to, sa specs actually very similar siya sa Apple iPhone 14. Andyan pa rin yung island notch niya na parang glorified na punch hole display na maganda naman kasi ginawa nila ng additional functions instead na basta nila may butas for the selfie camera. And of course, yung kanyang screen na mas manipis yung bezels compared sa mga previous models. Actually, pagdating sa form factor, sa bigat niya, hindi ko ganong napansin yung changes. Pero spec-wise, dapat mas mabigat ng konti to sa Apple iPhone 14 Pro. And with the dimensions, merong mga slight changes din. Pero essentially guys, kapag nahawakan nyo yung Apple iPhone 15 Pro, masabi mo na, ayun nga, Apple pa rin siya. Meron lang mga very slight changes para lang ma-distinguish siya versus the previous model. Ngayon, with regards to performance, try natin ng konti yung camera at saka yung sounds ng phone na to. Okay, upon testing the camera of this phone, yung initial na masabi ko kagad, yung zoom capabilities niya definitely improved mula sa ginagamit ko na Apple iPhone 13 Pro Max. So, good deal yun para sa mga nanggagaling sa iPhone 13 or mga mas lumang versions pa. Definitely malaking bagay yung added zooming capabilities ng phone na to. Para sa selfie, parang same pa rin naman sa previous iPhone. Kita ko pa rin yung mga pores ko. Hindi siya nagsismoothen out. At very natural tingnan masyado yung mga selfie photos. So, hindi ko alam kung gusto niyo yun about the iPhone or hindi. And ayun, for the audio naman of this phone, and yun naman, since Hong Kong variant to, itong Apple iPhone 15 Pro, dual SIM siya. So yung mga Hong Kong variants, dual SIM yung ginagamit nila. Hindi ko lang alam kung pagdating sa Philippine market, ang ibibigay ba sa atin yung eSIM na lang o kaya naka-dual SIM bigla. O kaya yung typical pa rin na meron lamang isang SIM card. So update ko kayo if ever magkaroon ako ng chance na makahawak ng isang local o kaya isang Philippine na unit. Pero for now, pag-usapan natin itong Apple iPhone 15 Pro. So magkano ba itong phone na to? Na-start siya at 70,990 pesos para dun sa 128GB variant at umabot hanggang 1TB ang Apple iPhone 15 Pro na nagkakalagang 101,990 pesos. Yan ay kapag binili mo sa Philippine market, and most likely magiging available ang mga iPhone sa atin around October pa. So antayin nyo na lang kung sakaling mas prefer nyo yung mga local units sa atin. Yung isa sa mga alam kong kilala at legit na distributor talaga ay yung Beyond the Box. So ilalagay ko na lang din yung link nila below kung sakaling gusto nyo bumili ng iPhone 15 series phone. Ngayon, ano ba masasabi ko dito sa phone na to? Given na hindi naman gaanong nagmahal yung mga Apple iPhone 15, ano ba yung mga upgrades na nakuha natin dito? Para sa akin, kung ikaw isang Apple fan, definitely matutuwa ka sa mga changes na ginawa nila. Yung USB Type-C pa lang, for sure yung iba dyan,
enough said agad. At yun lang yung reason na kailangan nila para mag-upgrade to the Apple iPhone 15. Aside pa dyan, yung mas improved na camera capabilities nila, especially yung zoom ng Apple iPhone 15 Pro and mas lalo na dun sa Apple iPhone 15 Pro Max. At saka yung mas slightly bigger battery nila na may expect nating mas mahaba pa yung magiging battery life, definitely meron tayong mga upgrades na nakuha on this phone. Sulit ba siya para sa presyo niya? Masabi ko definitely mahal talaga ang Apple iPhones. Kung sakaling kayo naghahanap ng mas budget-friendly na phone, mas maigi na mag-check kayo ng mga Android phones. Meron talagang premium na kasama ang mga iPhones kasi sipin nyo, itong presyo na to, 70,990 pesos, phone pa lang yung makukuha mo at saka yung cable niya. Kailangan pang bumili ng charger, kailangan mo pang bumili ng case na lahat since iPhone medyo may kamahalan nga. Marirecommend ko ba ang mga Apple iPhone 15 series phones? Definitely magandang change to, lalo na kung ikaw nanggaling sa iPhone 13 or mga older models ng Apple. O kaya kung galing ka sa Android tapos meron ka ng enough budget at gusto mo talaga ng iPhone na dahil mas madalas naman pagdating sa mga chipset nila, mas mabilis silang dihamak versus sa iba pang available phone sa local market natin. Ang maganda pa kasi sa Apple na hindi masyadong nadidiscuss sa local market natin, mas marami lang talagang accessories na available pagdating sa Apple. So madaling makabili ng case, madaling makabili ng mga tempered glass, madali lang makabili everything overall. Aside pa dyan, yung kanilang optimized features pagdating sa mga apps at mas maaga or mas prefer lang din talaga ng mga apps na unahin yung Apple at saka iOS pagdating sa mga latest versions nila. So hindi lang talaga yung brand or yung prestige ng brand yung hinahabol ng mga tao about the iPhone, pero yung mga additional perks na hindi lang sa hardware mo makukuha. Anyway, yun yung masabi ko para sa Apple iPhone 15 Pro. Iti-test ko pa to actually, as in yung mga battery test, gaming test, kasi curious din ako kung nag-overheat ba ang bagong iPhone 15 Pro. Syempre, kung gusto nyo malaman yan, mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below. I-hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At ayun nga, hopefully nakatulong sa inyo ang video na to para magkaroon ng idea about the Apple iPhone 15 Pro. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.